O ito mga kabsat. Si Bato na naman ang topic ni Sir Bad pala dito. Diyos ko Lord Rudy. O ito. Yung pag-issue, no? Hindi. O sige, ito na nga lang. Sige, si Bato muna mga kabsat. Si Bato muna. Emergency lockdown ang Senado, mga kabsat. Nasa emergency lockdown. Walang pwedeng pumasok at lumabas. Bato, nasa Senate custody na. Kinupkup nila ang sangpugante. Diyos ko Lord. O, sige. Sir Bad, bahala ka na. Ilang minutes to? 15. Bilisan natin to. Bilisan natin. Buenas noches, damas y caballeros. In our vlogs the last few days, nagbiro tayo na baka gagawin ni Bato yung last stand niya dyan sa Senate of the Philippines. Kumbaga, papasok siya dyan and magbarikada siya dyan and then magbarilan siya sa mga pulis o kaya ibarikada niya sarili niya dyan. So, naging totoo nga. As strange as it sounds, it became a reality. At andyan na nga, nagbarikada na si Bato sa opisina niya at marami mga sources natin dyan sinasabi, gulat na gulat daw na meron na palang arrest warrant. Kaya nagbarikada siya dyan at earlier, nagkuha naman na nag-move rin itong sila Rodante Marcoleta at si new Senate President Chis Escudero. They moved to take Bato de la Rosa in custody. Pero in question pa yan kasi what if hindi re-respetuhin ng pulis yung custody. Sa ngayon, nakabaranda na yung behikulo ng NBI at dumating na rin. Bago-bago lang yung SWAT, Special Weapons and Tactics para ibarikada talaga yung Senado. May mga balita na nasa emergency lockdown na siya, na-declare na emergency lockdown. Ibig sabihin walang pwede lumabas, wala rin pwedeng pumasok. Pero hindi natin alam, baka mga senador, chine-check lang yung mga kotse pagkatapos pinapalabas kasi parang wala na-end na yung session nila kasi na-declare na nga emergency lockdown at parang meron ng ano pa tawag doon, stand-off. Kumbaga, yung mga senador, hindi rin pinapalabas sila Trillanes at yung NBI, yun naman mga NBI, sila Melvin Matibag, nasa labas sila, binabantayan na wag rin ilabas si Bato de la Rosa o wag lumabas o tumakas si Bato de la Rosa. So, talaga, stand off talaga. High noon stand off, walang gustong bumigay. Pero sana yung manaig, yung will ng gobyerno to implement the arrest warrant. Oy, thank you Raymond Remia for supporting independent and truthful blogging. Sa totoo lang, marami sa inyo nagpe-praise kay Bat na on top of the situation tayo. Pero sa totoo lang, nag-rest muna ako kasi umabot na ng 170/99 yung BP ko. Ay, grabe. So nakakapagod na nitong meeting ko with the BAT team, monitoring everything. Pero sige lang, we do it for our country. Pero siguro last vlog na natin ito. So panoorin natin ito. Itong news from Net25 ata ito. Agoy, magka-copyright yan. Silang maaari nga palabasin na sasakyan. Benedict, kumusta na sa ngayon ang sitwasyon dyan sa labas ng Senado? Magandang hapon, Monica. Sa ngayon ay unti-unti na nadadagdagan itong mga tauhan mula sa Philippine National Police at maging sa National Bureau of Investigation. Sa ngayon ay mayroong 3 sasakyan ng NBI ang totally naka-block dito sa may gate ng Senado. Grabe naman. Ibig sabihin, dumadagsa ang mga pulis dyan. Alam na this. Totoo ba yung baka totohanin na yung 10,000 na pulis? Diyos ko po, Rudy. Ibig sabihin, wala silang maaari nga palabasin na sasakyan mula nga doon sa loob ng compound ng Senate at maging dito nga sa may gate kung saan dumadaan yung mga individual ay nakapantiti dito mga otoridad. At sa ngayon ay dumadami na rin itong mga individual na nakikibalita dito nga sa nangyayari sa Senado at may mga dumating na rin na mga tauhan mula sa Special Weapons and Tactics at saka itong District Mobile Force Battalion mula sa Southern Philippines District at may meron din sila mga dalang shield kung sakaling dumating itong mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
Ngayon, hindi naman nahadlangan yung traffic dito sa Jokno Highway. At kanina tinanong natin si NBI Director Melvin Matibag, wala siyang ibigay pang detalye kung ito nga ba ay pag-aresto ni Senator Ronald Bato de la Rosa. At tinanong nga rin siya kung ito ba ay makakapasok doon sa loob. At hinarang nga rin siya ng mga gwardiya ng Senado. At ngayon, Monica, ay medyo mataas yung tension dito sa labas ng Senado. At patuloy tayo nakapantay kung ano ang mga magiging update pa ng mga sitwasyon dito nga sa labas ng Senado. Kaya muna natin update mula dito sa Pasay City. Balik niya, Monica. Inuubo si Sir Bad, ah. Inuubo si Sir Bad. Maraming salamat, Benedict Samson. Grabe, no? Grabe ang sitwasyon nangyayari dyan. But it could have been all averted kung ito lang sila Natates at si Remulla. Meron na silang intelligence na milyon-milyon naman intelligence funds nila eh. Meron na silang intelligence kay Bato. Kung naharangan lang nila, hindi na yan dumating dyan eh. Pero bakit ngayon lang nagpapadala ng SWAT? Kaninang umaga sana. Pero problema kasi ito si John Vic, hanggang ngayon may pahayag siya na wala pa daw siya kopya ng arrest warrant. Kumaga gusto niya bigyan talaga sa kanya ng kopya ng arrest warrant eh. Kaya hindi siya, ngayon lang siya nagpadala ng ng SWAT para kepa. Di ba? Over the weekend, sinabi na natin, Boeing, ipadala mo niya na yung mga tauhan mo. Punuin mo na yung 10,000 mo dyan sa Senado. Wala pala, NBI lang pala. So una dito, uy, grabe ah. Kalimutan ko mag-inom yung pang-asma ko. After this, mag-inom na tayo. Mag-inhaler. Panoorin natin itong mag-inhaler muna ako. Panoorin nyo itong Sige, itong pagbibigay ng paglalagay sa Senate custody. Itong si Bato de la Rosa. Mag-inhaler muna ako. Ay, nali. Dito pala. Ngayon pa ako inatake ng kwan ko ah. Senator Bato will enjoy the protection of the law and the protection of the Senate in accordance with our rules and with Philippine laws. Mr. President, we have seen it all. I think this is the best evidence that can prove that the good senator, our colleague in this institution, is being chased by authorities. I'm not sure where they got the authority to chase him, and incidentally, I think he's about to be captured by them for purposes of serving him or rendering him or even surrendering him to the ICC. I'd like to ask, Mr. President, what is the authority of the National Bureau of Investigation in executing, for example, even if for the sake of an argument that the ICC issued a warrant of arrest against Senator Bato? As far as I know, Mr. President, the counterpart of the Interpol, which is the serving arm of the ICC in executing warrants, the Interpol's counterpart in this country is PCTC, which is the Philippine Center for Transnational Crimes. And I check that it is now it used to be under the office of the President and under the control and supervision of the NAPOLCOM. But I think it's now under the control of the DILG. So my question is, how come that the NBI is chasing Senator Bato for an apparent warrant of arrest, which the former Senator Trillanes has been showing around that he got a warrant of arrest and he is personally serving it to the senator? The first question is former Senator Trillanes now the sheriff of the ICC? And he has been working with the Interpol, Mr. President. This is all questionable. As I said earlier, Mr. President, this is not only an assault to our colleague, but principally it is an assault, an insult to this institution. Hindi natin pwedeng palampasin ito, Mr. President. We need to protect the senator. As I said earlier, and I manifested that
Trillanes himself was a beneficiary of this institution's security. Humingi po siya ng Senate Protective Custody nung panahon na kinailangan niya po ito. Ngayon, ironically, he's the one executing the very act which prevented him from being assaulted at the time. Masyado pong nakakabahala na ang nangyayari, Mr. President. I think we can identify all these people in due time. They did not only violate Article 145 of the revised penal code, as I earlier manifested. Former Senator Trillanes is even guilty of usurping authority, Mr. President. Agoy. Hindi natin pwedeng palampasin po ito. In the meantime, I'd like to move, Mr. President, that in the light of the recent adoption of the Senate Resolution number 44, I move that Senator Bato be placed under the Senate Protective Custody, Mr. President, until he is able to get all and exhaust all legal remedies to protect himself, and until this institution is also able to do just the same. Mr. President, Article 59 of Rome Statute is very, very clear. It's very, very clear. Even for the sake of an argument that there is a valid warrant of arrest against our colleague, Article 59 still states that the person to be arrested must be promptly delivered to a competent judicial authority. In order to accomplish that. Okay, pwede na yan. Kanina ka pa ba to? Sorry, medyo nakalimutan ko inumin yung kwan ko, yung pang-asthma ko. Pero inhale yung pang-asthma ko. Pero did late or tomorrow. Pero yun lang muna. So the Senate is under lockdown. May standoff yung NBI, PNP, SWAT, and the Senate security and the senators. So tingnan natin how this will unfold and whether maaresto na nila si Bato. So thank you very much, Raymond Neremia and grabe yung kwan ko. And Titan Hell. Thank you very much for watching. Thank you very much for Pagod na si Sir Bad. Salamat pa din, Sir Bad. So nagkaroon ng emergency lockdown, no? Walang pwedeng pumasok at walang pwedeng lumabas. Unang-una kong katanungan dito. So okay na tayo. Mag-last topic na tayo, Absat. Pinaka-last topic tayo. Shoutout sa ating 500 plus live viewers, mga Absat. Sa mga hindi pa po nagla-like dyan, gawin nyo ng 200 yung like natin. Mga kakabsat. Baka naman, like po tayo. Last topic tayo. Here we go. Countdown na tayo, Absat.